Lalayasan ako. Zoe. Yeah? Hi. Hello. Busy yan. Oh. Kenneth, hi. Busy din siya. Kenneth, hi. Sige, ilagay mo na. Ano lang ito, mga sticky notes. Opo, mamaya. Sige na, lagay mo na. Uy, dito. Dito, ikaw. Halalalalala. High five daw tayo. High five. High five. Kenneth. Kenneth. Dito, high five. Ano? Oh, nahulog. Oh, high five. High five. Hindi. Okay, hindi. Hi. Uy, oh, ano? Ano man? Uy, 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 wag gaganyan. Wag gaganyan, wag gaganyan. Ang late nilang nagising. 10 o'clock na sila nagising dalawa. Napasarapan tulog nila. Oh, wag mo yung sampay ko. Wag yung sampay. Nagsampay kasi ako ng mga tuwalya dito. Kasi nga wala na akong space doon sa aking tabi ng kusina. Kaya, mga sampay na dito. Kenneth! Hindi. Hindi magkuha niyan. Matulis yan. Hindi magkuha niyan. Hindi magkuha niyan kasi matulis. Oo, ito na lang. Ito na lang. Ito. Ito na lang sa'yo. Nagtampo. Nagsumbong sa ate. Diyos ko, nag-aaway na sa papel. Ate, marami ka naman pong papel. Bigyan mo. Hala ka. Hala ka. Nag-umpisa na sila nag-aaway. Ate. Ate, give it to mommy, please. Ate. Sama spelamet, Kenneth. Oh, Kenneth. Huwag kakainin, Kenneth, ha? Huwag kakainin. Bigyan mo si Kenneth. Marami naman po yan, oh. Sige, huwag ka mag-alala. Bantayan ni mami si Kenneth. Hindi niya yung kakainin. Grabe na naman ang pakalat ng mga toys. Sige, gusto din niya kasi kasama ikaw. Nakikipag-away na itong maliit. Oh, sige. Hala. Na-open mo yung cabinet. Hala. Sige. Hello mga Joe. Welcome back to our channel. Nagpapanggap na mainit. Hinagawan ko na ng food ang Kenneth. At nagluluto na ako. Kanina nga yung dalawa, nag-aaway na. Marunong nang mag-away. Si Kenneth talaga, marunong na siya makipag-away ngayon. Hindi mo na siya pwedeng iwan talaga kasama ang ate niya. Kasi nga, nakikipag-away na talaga. Iba ako mga Jo. Ano ba ang mga New Year's resolution nyo ngayon? Ako kasi may gusto talaga akong baguhin sa sarili ko. Hindi ko lang alam kung magagawa ko ngayong taon. Talagang gusto ko itong ma-achieve ngayong taon. Yung bawasan ko yung pag-Facebook. Kasi minsan pag nakahiga na ako, imbes na matulog ako, pag ako sa cellphone ko, yung mga videos sa Facebook, talagang pag na-watch ko ng isa, mag-watch na naman ako ng isa, hindi ako nakakatigil kaka-swipe ng swipe. Kaya minsan, imbes na makatulog na ako, makapagpahinga na ako, nag-aano pa rin ako, nag-swipe-swipe, nagtitingin ng mga videos. Yun yung talagang ultimate na gusto kong baguhin sa sarili ko ngayong bagong taon. Kayo ba mga Jo? Yung mga natin na mga ganyan, mga ayaw nating dalhin pa ngayong 2024. Ako isa yan. Tapos meron pang isa, gusto kong maging healthier ngayong taon na ito. Hindi naman sa magda-diet, magiging mindful sa kinakain, kumbaga.
Kumaga, healthy diet. Hindi naman yung anuhan ko yung sarili ko, gugutumin or whatsoever. Gusto ko ma-achieve namin yun. Maging healthier kami ngayong taon. Kasi last year, halos puro may mga sakit ang mga bata. Tapos kami rin ni Daddy Teban. Isa yun sa mga New Year's resolution ko. Kahit naman last year, tinatry talaga namin na maging healthier. Yung kumain ng good foods and stuff. So, ngayong taon, mas pa focus namin sa healthy living. Kaya mga Jo, ano ba yung mga New Year's resolution nyo ngayong taon? Ganun lang, dalawa lang, simple lang talaga ang gusto kong gawin. Bawasan yung pag-Facebook ko, matulog, pahinga, at saka healthy living. Yun lang, dalawa lang. Kayo, please comment down below po yung mga gusto nyo ma-achieve ngayong taon. Nagawan ko lang ng food ang Kenneth. Ginawan ko siya ng rice, na may chicken, tapos nalagyan ko ng broccoli at carrots. Gawa din ako ng food namin. Mag-fry lang ako ng chicken, tapos gawa ng sauce. Kahapon, pinakita ko sa inyo paano yung work ko. Today ay January 3 dito, Wednesday. Hindi lang mga putyo-putyong mga stickers ang piniprint namin doon. Usually, mga stickers na mga kumpanya, mga ganyan. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung Dato Puti at ito, yung suka at toyo. Ayan, nakikita nyo yung sticker na to. Ayan, from here, ayan yung label niya na ito, hanggang dito, ayan. Ganyan din ang mga piniprint ng trabaho. Kumbaga, hindi lang, of course, hindi brand ng Philippines, yung brands dito. Kunwari sa cereal, kunwari ito, yung oil, itong sticker ng oil na ito sa harapan, ayan, kami ang nagkakat dyan. Yung machine ko nga, siya yung nagkakat nito precisely. Dapat kasi, equal ang side na to, ang side na to, ito, tsaka to. Iko-compute ko yan, yung paano siya ikakat ng laser. Kung magatuturuan ko yung laser, paano niya ikakat. Kung ilang millimeters ito, ilang millimeters ito. Ganun. Tapos sa iba pang mga products, kagaya ng mais na ito, ayan. So, sticker din ito. Kumbaga, iba't ibang klaseng stickers. Iba't ibang klase ng paper. Ayan. Ito din. Tapos, meron pa ako dito yung iniinom kong collagen. Meron ding sticker ito. Ayan, dalawa ito eh. Yung sa front at saka ito yung sa likod. So, yung sticker na yan at saka itong harapan na ito, yung bilog na sticker na to, yung sa trabaho ang gumagawa. Kumbaga kami ang nagpo-produce ng mga products na yan. Kung wala kang kumpanya, hindi ka pwedeng mag-order doon sa trabaho. Pero kaming mga employees, pwede kami mag-order. Pero dapat meron kang kumpanya bago ka maka-order doon sa work. Ganun ang aking bagong trabaho. Nagkakat ako ng chicken dito. Kasi nga para sa aming lunch. Kapag panggabi talaga ako, yung setting ko, it's either nasa kusina ako or nasa dining. Never ako naupo sa sala. Napansin ninyo? Kasi nga kailangan kong magtrabaho habang nagluluto. Ayan, para alam nyo naman tayo ay multitasking talaga. Mamaya niyan, may work na naman po tayo, mga Jo. Panggabi na naman tayo for today's video. Ko muna pala itong aking chicken. Hindi ko alam kung ginagawa nyo to pang marinade. May na-discover akong masarap na pang marinade. Patis. Konting patis lang sa inyong chicken. Yung sakto lang na ma-coat lahat ng chicken ninyo. Kahit anong part ng chicken ang gamitin ninyo, pwede yan. Ako, breast lang ang ginamit ko kasi ito ang available sa aking kusina, ay sa aking ref. Pwede yun, patis. Tapos, lagyan nyo ng konting paminta. Kayo na ang mag-adjust ng kung gaano karami. Ayan, tapos halu-haluin lang. Wala nang salt kasi maalat na yung patis. And then, gatas. Gatas, promise. Konti lang. And then, kung paano nyo siya fina-fry, yung kinukot natin siya sa arena,
tapos itlog, tapos breadcrumbs, yung ganon, yung tatlong yun. Harina, itlog, breadcrumbs, tapos itlog ulit, tapos breadcrumbs. Or, kung ayaw ninyo ng breadcrumbs, kasi pampakrunchy yun, kasi nila Daddy Teban at si Zoe, gusto nila yung crunchy-crunchy. Pero kung ayaw ninyo yun, pwede rin yung harina, tapos itlog. Harina pala, hindi pa yung harina. Harina, may H pala yun. Harina, tapos itlog, tapos harina. Ayun, tapos i-fry ninyo. Masarap yan. Tapos gawa na lang kayo ng side dish ninyo na mixed vegetable. Buttered mixed vegetable. Ayan, masarap yan. So, i-ano ko muna ito. Okay na siya. So, tatlo lang. Patis, paminta, at saka ang milk. Siguro mga 30 minutes kung nagmamadali kayo. Pero mas maganda kung overnight ito. Mas sisip-sipin niya yung lasa. I-ano ko muna ito. Marinate ko muna and then ipirito natin. 30 minutes lang siguro para mabilis na lang makakain na kami. Kasi may work pa naman ako. Tapos ako, ang babaunin ko kasi kahapon hindi ako nakapagbaon. Nakabili ako ng ganito, oh. Ano siya? Tinapay siya sa labas, tapos sa loob, meron siyang filling na salmon at saka spinach na may, siguro ito, heavy cream, ganyan. Ayan. So, ganyan ang aking babaunin. I-ano ko lang ito, i-oven. Ito kasi, i-lunch namin, tapos dinner nila Daddy Teban. Kaya, para hindi na siya mag-prepare ng food mamaya. I-marinate ko muna to sa lilit. At i-check ko ang 2 bagets. Paano na ba? Amin na ang pacifier, babe. Give it to mommy. Give the spoon to mommy. Kenneth. Ay, sorry. Kenneth, give the spoon to mommy, anak. Ay, nay. Hayaan mo lang siya, anak. Give it to mommy. Mommy. Oh, Kenneth. Hindi na sila nag-aaway. Okay na kayo? Okay na ang bebeb. Bigay mo kay mommy ang pacifier. Come on, ayan ang binili ng daddy niya, kulay purple. Give it to mommy na. Come on. Yeah, Bobby. Okay, give it to mommy. Give it. Ako na. Give it to mommy. Give it. Tingnan mo yung kamay. 2 kamay. Give it to mommy. Give it to mommy. Most of the time naman kasi nagpapacifier lang ito kapag matutulog. Kaya lang nakita niya kanina na nandun sa sofa, kinuha. Check, Ma. Give it to mommy. Give it to mommy. Trek it, sabi niya. Ibig sabihin, ano daw hilain ko. Give it to mommy. Amin na, be? Amin na. Di ka naman mag-i-sleep. Give it to mommy. Uwa! Yay! High five! Clap your hands! Thank you! Sige. Go na. Hala, patuyo na yung sugat mo, anak. Opo. Ayun si ate. Follow ate daw. Follow ate, come on. Nandito na ang daddy. Nandyan yung mga tingnan mo yung nasa floor, yung mga kinalat ni Zoe, hindi pa niya tinanggal. Nakabase na tayo for today's work. Maglagay ako nito. Kasi nga, yung mga daliri ko, masakit na naman sila. Tumawag nga sa akin yung doktor. Tapos, sinabi ko sa kanya na hindi tumalab. Kung maalala ninyo, may vlog ako na pinatingin ko tong mga to, in-x-ray nila, tapos in-injectionan ako dito sa 2 area na ito. Yung sabi niya, meron akong arthrosis, parang ganyan. Tapos sabi ko, yung in-inject niya, tumalab naman ng mga ilang months, pero ngayon sobrang sakit na naman ang aking mga daliri. Siguro dahil napahinga ako ng mga 1 buwan ako walang work, no, Dad? 1 buwan kasi ako walang work. Naalala ninyo, yung buong October, wala akong trabaho noon. Talagang kumalma ang aking mga daliri, hindi talaga sila sumakit. At saka siguro dahil tumalab yung sinaksak na gamot sa akin noon. Pero dahil siguro nag-work na naman ako ulit, tapos umaano na naman ulit ang aking mga daliri, ginagamit ko na naman sila ng as in talagang gamit na gamit.
sumakit na naman sila, as in, sobrang sakit nila. Hindi ko sila masyadong magamit sa trabaho. Kumbaga, ano sila, nakakasagabal actually sa trabaho. Ayan, o, nilalagyan ko sila ng ganito kasi tumawag nga yung doktor. Sinabi ko nga sa kanya, God bless you, Daddy. Masakit ang mga daliri ko. Suggestion niya, kailangan na talaga silang operahan. So, ngayong taon, ma-opera na tong aking mga daliri. Sana, hopefully, hindi na sila, sumakit pa. Kasi ang sabi niya, i-schedule muna daw ako. Hindi pa ngayon kasi daw mahaba daw ang pila, etc. Sa ngayon nga daw, ganituhin ko muna sila. Para kahit galaw-galawin ko sila, hindi sila masyadong, sumasakit. Ayan, hala! Nangitim. Sumobra yata sa higpit. Nandiyan na yata si Ruth. Again, iniintay ko ang ating kaibigan na si Ruth. Kasi makikisabay na naman ako. Bye, Ken! Work na si Mami, ha? Dito ka kay Daddy, ha? Kish, kish, kish. Uy! Uy! Andito na si Daddy. Na, Bye, ate. Love Serenar, Daddy, okay? Kain na dito, ate. Kain na doon. Kunin ko lang yung shoes ko tsaka yung jacket ko. Nasa na ba tayo? Yun nga, sabi ng doktor, kailangan na nga din daw operahan. Kasi tinanong niya, nagiging sagabal ba daw sa trabaho ko? Sabi ko, oo. Nahirapan ako kasi kapag ako ng machine, syempre gamitin ko lahat ng daliri ko. Kaya, sabi ko, hirap ako. Tapos nag-decide na kailangan na talagang operahan. Kasi nakita naman sa x-ray ko na wala na talagang cartilage dito sa mga daliri kong maliliit. As in, durog na. Wala na yung cartilage. Yung mga buto ko, durog na. So, wala na silang, yung nag-grind sila. Yung mga joints, pag nag-grind, walang cartilage, masakit. Kaya, kailangan na talaga silang operahan. Naghihintay pa ako ng tawag kasi sabi nila, tatawagan daw nila ako. Sana as soon as possible para mabawasan ng konti ang sakit ko na nararamdaman. Tapos sabi niya ganun sa akin, mga ilang weeks pa daw, hindi ko sila pwedeng galawin. Parang 6 weeks yata, or 4 weeks, 5 weeks, parang ganyan. Basta almost 2 months, hindi sila pwedeng yung biglain na galaw-galawin. So, ayan. Ate, love Serenar, Daddy, okay? Hinihintay ko pa si Ruth. Akala ko nandito na. Mommy? Kunin ko muna ang aking jacket. Yes! Bye, Zoe! Ang kapiraso naming kurtina. Bye-bye! Nilagyan niya ng sticky note yung Pinay double da! Aktibo. Oh, bye-bye! Flying kiss! Flying kiss! Bye, Zoe! Bye-bye mo daw siya. Bye-bye mo daw siya. Oh. Nandito na naman kami sa hallway na ito. Sa hallway. Ito ang aming red carpet. Okay ka lang, sis. Okay lang. Gano'n naman talaga eh. Paalam mo naman, pasumpong-sumpong. Drama ang natin today, tema. Drama-rama. Sanay na ako dyan. Oo, no? Mahirap talaga dito sa abroad. Lalo na kung foreigner, no, sis? And interviewin natin yung may foreigner na asawa. Kumusta ang experience mo? Hoy! Hello! Mga single yan, mga naghahanap ng mga jowa. May mga gwapo yan? Oh? Hanap po kayo mga pogi, mamaya. Uy, ikaw! Ano ba yan? Mag-iin ako, iba ang Iba na gamit. naman yung na naman yun. Oh, dali. Oy, out! Out! Bakit ka nag-out? Out! Ay! Ano ba yan? Saglit. I-picture mo si Harry Potter yan. Harry Potter! Ano ko si Harry Potter? Okay, pasok na tayo. Ang daming alam ni Ruth. Patumba na natin kasi to. yung mga nakatrabaho ko. Daming nalalaman. Ganon. Oo. Pasok na tayo. Guys, ay nako, kung binabalak nyo magkaroon ng AFAM, dapat prepared kayong Ano ang prepared nila? prepared kayong Ano? accept lahat. Kasi iba nga yung kultura natin, Iba. guys.
ibang-iba. Yung super direct silang magsalita, yung masasaktan ka na lang. Pero kailangan mo lunukin yun. Kailangan mo lumaban. Nasa kotse nga ako, sa likod, nag-aaway sila. Muntik na akong maiyak. Hindi naman kami nag-aaway, Diskusyonan. Siyempre may kanya-kanya tayong mentality. Iba talaga. Kahit nga kami ni Teban, kahit lumaki na siya sa Pinas. Sa bagay, halos pareho naman kami ng ano yun? Pananaw sa buhay. Pag foreigner kasi, Ibang-iba. natututo ako sa kanya. Dami kong natututunan. Kaya, Sa akin? mag-subscribe na po kayo sa channel niya. Pinay double that, huwag niyo po kakalimutan. Pero hindi ako nagsasabi ng sama ng loob doon. Yung ano lang dito lang sa work. Pero siya yung mismong personal life. Kasi nakikita, guys, marami tayong mga mata. Wow! Lalo yung mga pamilya dito, mga friends. May konting masabi ka lang. Alay! Away na to, guys. Away na, hiwala yan. Mahirap din makita. Naguluhan ng mga subscriber. Ano ba ang topic natin for today? About sa AFAM. About sa ano nga, AFAM. Hoy! Naudlot ang usapan natin kanina. Ayan nga, tungkol sa pag-asawa ng foreigner. Ilang taon ka na ba dito sa, ano mo say? 6 years. 6 years. Ako din, 6 years. Ang dami ko nang napagdaan ng kahirapan dito. Diyos Walang ko. iiyak. Akala kasi nila pag nasa abroad ka, Mayaman na, hindi masarap grabe. buhay mo, ganyan. Kailangan, dito kasi guys, lahat ng, Wala, hindi tayo pwede. Pwede. Kailangan mong paghirapan lahat, hindi naman Hindi porkit nakapag-asawa ka ng AFAM, ay Diyos ko, mayaman ka na. Kailangan mo rin magtrabaho. Dali, pasok muna tayo. Na-trigger. Tapos, Hindi dito kasi guys, dito, lalo na dito sa Netherlands, i-share ko lang sa inyo yung aking itayo ko, experience. saglit lang ha. Sorry naman daw. Share daw niya experience niya sa inyo. Saka kasi vlog niya to eh. Hindi porkit nakapag-asawa ng AFAM, mayaman na, ay, nahulog. Oh. Kailangan mo ding magtrabaho. Dito lahat 50-50 ang bayad. Bayad mo sa bahay, pagkain. Diyos ko lahat. Ako pala sa experience ko. Bayad sa tubig, Ako din ilaw. naman, same. At saka walang dito, yung asawa, mabigyan ka niya ng monthly, Suporta, allowance. allowance. Wala, paghihirapan mo, kailangan mo magtrabaho. Pero meron din naman mga masaswerte na Pinay. Ayun lang. I mean, meron din naman mga masaswerte na asawa na they don't Galante. have to. Oo. Hindi sa galante, pero yung asawa nila mismo, yung wag ka na mag-work, ganyan, 'di ba? Pero kami, choice namin na magtrabaho syempre. Ako wala talaga akong choice. Kailangan kong makahanap ng sponsor ba para makapag-stay dito. Ganun naman talaga ang rason ng karamihan. Kung sino na. Galit na siya. Hindi naman ako galing. I-end na natin to, baka sapakin niya tong camera ko. Hindi, wala. Hindi sinasabi ko lang. Hindi porket nakapag may afam, mayaman na. Na-trigger kasi siya. Hindi ko alam bakit siya na-trigger. Kailangan natin ibahin yung mentality natin na na hindi porket nandito sa ibang bansa at nakapag-asawa ng mayaman na agad, hindi ganun guys. Kailangan natin paghirapan. Okay, let's cut it there. See you later.